sa totoo lang, napakarami pong mga challenges sa ating buhay. Yun lamang, no, ay hindi tayo magkakapareho. Kasi iba-iba po ang mga hamon ng ating buhay. Pero mga kapatid, itong mga hamon ng buhay na ito, kung hindi po natin alam paano sila haharapin, paano i-handle, ay nako, mga kapatid, darating at darating yung panahon na mababurn out tayo, darating at darating po yung panahon na tayo po'y manghihina, marami po mga kapatid ay mag-give up na. No, sa totoo lang ay inyong lingkod minsang nakaranas ng ganyan mga kapatid. No, and I want to give up dahilan po sa mga challenges. But kaya nga po ay kailangan po nating pag-usapan ito at papaano natin ito mapapanagumpayan. Anyway, ano-ano po ba ang mga challenges? Actually, napakarami, but there are 8 challenges na gusto ko pong pag-usapan natin at kung paano natin ito i-handle. Una mga kapatid, ang mga challenges ng ating buhay ay unemployment. Sa totoo lang po, simula pa nung nagkaroon ng pandemic, at hanggang ngayon, marami pa rin po mga kapatid na walang mga regular na pinagkakakitaan. Marami nga po, 'di ba, nawala ng hanap buhay. Marami po sa mga nag-engage sa business ay marami po ang ay mga nalugi, marami pong mga nagsara. Now, although this time ay medyo nakaka-recover, but mga kapatid, kung atin pong titingnan sa mga pag-aaral, marami pa rin po ang bilang ng mga walang trabaho. That is a challenge. Totoo po yan. Hindi natin alam kung paano natin ito mapapanagumpayan. Ang atin pong mga government agencies ay talagang nag-iisip ng napakaraming mga pamamaraan para lang matulungan ang mga constituents sa kanilang unemployment challenges. Hindi lang po yan. Meron din pong anger and frustration. Marami po sa atin mga kapatid, dahilan po sa mga karanasan ay nakaka-develop po ng pagkamuhi. Maaring sa ibang tao, pagkamuhi sa mga pangyayari, o pagkamuhi sa sarili sapagkat merong mga ginawang hindi mabuti. Kaya po nagkakaroon ng mga frustration. Dahil sa mga pangyayari sa ating buhay, kapag hindi po natin alam paano harapin yan, mga kapatid, i-handle ang ating mga kabiguan, ay talaga mga kapatid, mag-withdraw ka. Meron din po yung loneliness and depression, na hindi po dapat ini-ignore, mga kapatid. Naalala po ninyo minsan, tinalakay po natin dito. Diba? Kapag ang isang tao ay isang linggo nang mag-isa or nalulungkot, na uwi po talaga sa depression yan. At hindi ho yan dapat binabaliwala, mga kapatid. Ang inyong lingkod nakaranas po niyan. Kaya I am speaking through my personal experience. At kapag nakaranas ka ng loneliness and depression, lalo na halimbawa dun sa mga magulang, na ang kanilang mga anak ay may kanya-kanya ng mga pamilya at bibihira na po silang dinadalaw at naaalala. Alam po ba ninyo, may mga napapanood nga po tayong mga movies, may napapanood tayong mga short videos, na gumagawa ng mga pamamaraan ang mga magulang na ito para lang mabigyang pansin ng kanilang mga anak. Diba? Now, it's a problem, mga kapatid. Ito po ay hamon, at kung hindi natin alam paano ito haharapin, ay talagang mag-withdraw ka. Doon po sa mga matagal ng mga naghihintay ng kanilang lifetime partner, at nakakadama na rin po ng kalungkutan at nauwi sa depression, you should never ignore those, mga kapatid. Kailangan pong matutunan paanong harapin. Meron din po tayong hamon yung pagkawala ng mahal sa buhay. Marami po sa atin yan, mga kapatid, na hanggang ngayon ay hindi pa rin po nakaka-move on kahit medyo matagal nang nagpahinga yung kanilang mga mahal sa buhay. Pero hanggang ngayon ay, mga kapatid, sila ay may hamon pa rin sa kanilang buhay. Meron din po tinatawag na addiction and relapse. Yun bagang
meron kang pagkaka-addict. Now, mga kapatid, tinalakay na natin itong minsan, di ba? Ang addiction ay hindi lang po sa mga prohibited substances or drugs. Marami po tayong mga addiction at maaaring meron tayong mga pagkakaiba-ibang addiction. Meron pong addict, na-addict na sa mga tinatawag nating social media. Meron pong mga na-addict sa pakikipag kwentuhan sa iba at kung ano-ano pa. Meron pong tayong mga ginagawa na ito po ay ating mapanagumpayan pero nagkakaroon po ng relapse. Ibig sabihin mga kapatid ay bumabalik at bumabalik tayo doon sa ating addiction. At ika nga po ay mas nagiging malala pa kaysa sa dati. Meron din po tayong challenges mga kapatid sa tinatawag na mga private sins. How does your private sins affect your life? Meron tayong mga, di ba, private sins. Ibig sabihin mga kapatid ay maaring may mga taong hindi nakakaalam ng iyo pong kasalanan at yan po inililihi mo. At naapektuhan ka, hindi ka makatulog ng mahimbing, nagkakaroon ka na ng insomnia, hindi mo alam kung anong gagawin mo, lagi kang nagtatago, parang ayaw mong magpapakita sa mga tao, mga kapatid. Yan po ay mga challenges na kailangan natin mapanagumpayan. And meron tayong tinatawag na grieving the loss of faith. Yung nawawalan na tayo ng pag-asa. Alam po ba ninyo mga kapatid na isang napakalaking challenge or hamon yan na dahilan po sa ating mga karanasan, nawawalan na po tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Marami pong nagpatutuon yan. Dumating yung time na sinasabi nilang hindi ako mahal ng Panginoon. Hindi ipinagkakalob ng Panginoon yung aking mga kahilingan. Ang aking kahilingan ay maging maginhawang buhay, ay ang binigay po sa akin ay puro problema. Just the other day, nung Sabat lang po pala, isang umaga habang nag-aantay ako sa aking mga kapamilya na pupunta sa church, kumakanta ako, pero in my mind, nagsusulat ako ng awit mga kapatid. Merong sabi doon na when I ask for a valley, He gives me a mountain, mga kapatid, of challenges. Maraming mga ganyan. Kaya sinasabi natin, bakit kaya pagka yung lahat ng aking mga kahilingan ay kabaligtaran ang akin pong tinatanggap. Kaya minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Challenges yan mga kapatid. And the last ay yung tinatawag na underlying conditions or lalo na yung tinatawag na spiritual condition. Yun bang ating connection sa Panginoon? Dahilan po sa mga taong abala o sa ating pagkaabala, marami tayong mga iniisip at mga ginagawa. Mga kapatid, kinukulang na tayo ng time para sa ating Panginoon. And those are challenges. So the question is, how are we going to overcome those challenges? Papaano mga kapatid? It may not be specific sa bawat situation na yon. Pero yun pong ating pag-usapan na mga paraan para po ma-overcome natin anuman po yung mga challenges na hinaharap ninyo mga kapatid. At kung meron po kayong mga challenges, alin man dito sa ating mabinanggit and you want to sabihin natin, have a personalized solution. Wag ho kayong mahiyang kumontak sa inyong lingkod at tayo po'y magtutulungan, anuman po. Kahit sabihin po ninyo yung mga financial challenges ninyo mga kapatid, kahit magkano po mga pangangailangan ninyo, magsabi lamang po kayo sa inyong lingkod. At yan po ay ipagpipray natin, mga kapatid. Okay, so how are we going to overcome these challenges? There are only 6 mga kapatid I could suggest. First, focus on God, not your problems. Yun. If you have your challenges, mga kapatid, ay mag-focus daw po tayo sa Panginoon, hindi sa ating problema. Kahit gaano man yung problema na yan, pwede po nating sabihin, oh, problem, I am not bothered because I have a big God. Di ba? Naalala niyo po yung inaawit natin? How big is God? Mga kapatid, how big and wide His vast domain. Di ba? Kaya nga po ay do not focus on your problem, but we have to focus on God. Ang sabi nga po ng Psalms 55:22, cast your cares on the Lord and He will sustain you.
He will never let the righteous be shaken. Amen? Ha? He will never let the righteous be shaken by these challenges, mga kapatid. Kaya ilagak natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga suliranin. And trust God. No? Even when it doesn't make sense. Yan po ang sabi ng Proverbs 3:5-6, mga kapatid. So, actually, dumarating po yung time na parang ayaw na natin magtiwala sa Panginoon kasi lahat ng atin pong mga kahilingan, no, lahat ng nangyayari sa ating buhay, parang wala ng katapusan. No? Parang walang solusyon. Pero mga kapatid, trust God. Even when, it doesn't make sense. Parang kung ating titingnan, ano pa bang dahilan para magtiwala ako sa Panginoon? Alam po ba ninyo mga kapatid, kapag natutukso tayong huwag na magtiwala sa Panginoon, mas malapit po sa atin ang kaaway. Kaya kailangan mas lalo pa tayong magtiwala, di ba? Kaya nga po minsan tinanong natin, when is the best time for us to pray? No? Every time mga kapatid, most especially when it seems that we are tired praying. Why? Because sa mga panahon na yan, ang kaaway na si Satanas ay mas malapit sa atin. Okay? Kaya nga po, magtiwala pa rin po sa Panginoon. Sabi nga po ng awit, only trust Him. Only trust Him. Only trust Him now. He will never fail you. Kaya nga po, ang sabi ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Buong puso, mga kapatid. And lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him. And He will make your paths straight. Amen? Yan. Then, mga kapatid, we have to see the supernatural. Ano ibig sabihin, Pastor, saying the supernatural? Alam po ba ninyo, mga kapatid, na sa mga challenges na atin pong nararanasan, nagiging problema po yan kapag tumitingin tayo sa madilim na bahagi ng ating mga karanasan. But, kapag tumingin tayo sa kabilang bahagi, sa maliwanag na bahagi ng buhay, yan, awit yan, di ba? Ay makikita po natin na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumagawa. At lahat ng ginagawa ng Panginoon para sa iyo, kapatid, hindi sa ikakapahamak mo, hindi sa sa ikasisira natin, hindi sa ikasasama natin, kundi para sa ikabubuti. Ano pong sabi ng Roma 8:28, mga kapatid? Kung atin pong maalala, and we know that in all things, God works for the good of His children, di ba? No? Sabi nga po, mga kapatid, for those who love God and which are called according to His purpose. Kaya nga po, tingnan natin yung maliwanag na bahagi. No? We have to see the hands of God, the supernatural power of God behind every incident and behind every challenges in our lives. Sabi nga po in 1 Peter 1:6-9, in this greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ, whom, having not seen, you love, though now you do not see Him, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Amen? Kaya nga po sa kabila ng mga karanasang ito na tayo dinadalisay ng Panginoon kalintulad ng isang ginto, doon ang tingnan natin. Yun ang tingnan natin, mga kapatid. Huwag nating tingnan yung process. Let us, look forward for the, end product. After this ba, ng ating pong mga karanasan, ano po yung nasa huli? Di ba? Ang sabi po, tayo po'y magiging dalisay. Tayo po'y pinalakas, pinatatag, pinatibay ng ating mga karanasan. Madalas nga po, sinasabi natin, trust the process. But I would say, mga kapatid, trust Jesus Christ. Yung process na yan is just to make us, mga kapatid,
after the likeness o after the character of Jesus Christ. Kaya nga po, trust Jesus sa kanya pong ginagawa para sa iyo at sa aking buhay. And then, pangapat mga kapatid, surround yourself with the dreamers and the doers, the believers and thinkers, but most of all, surround yourself with those who see the greatness within you. Ibig sabihin mga kapatid, ay kumuha ka, palibutan mo yung sarili ng mga taong ibig sabihin po ay meron pong positive outlook sa buhay. Yun bang hindi ka laging pinagsasabihan ng hindi mabuti? Hindi yung dinidiscourage ka, mga kapatid, kundi yung pinasisigla, pinalalakas ka. Yung mga taong mga punong-puno ng pananampalataya at nag-iisip ng mabuti para sa iyo, mga kapatid. Kaya nga po ay ang hanapin natin yung mga taong nakikita yung kabutihan at yung kalakasan mo. Hindi yung dinadown tayo, mga kapatid. Para ma-overcome natin yung mga challenges. And then, ito mga kapatid, second to the last, we have to be faithful, obedient, mga kapatid. So, kailangan natin magtapat ng patuloy sa Panginoon. Patuloy na sumunod ng may katapatan sa kanya pong banal na kalooban sa bawat isa sa atin. Alam po ba ninyo ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, in Proverbs 3:5-8? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. So kapag tayo po ay patuloy na nagtitiwala at sumunod sa Kanya, gagawin po niyang diretso ang atin pong mga landas. So do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your body and refreshment to your bones. Yan. Bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. At mga kapatid, last, expect the season of joy. Ano ibig sabihin yan? Looking forward, mga kapatid, na after the challenges, meron pong panahon ng kaligayahan. Just like for example, sa ibang mga bansa, when we were in South Korea, naranasan po natin yung 4 seasons, di ba? This time, August, mga kapatid, ay nagtatapos na po ang summer. So, nagpapasimula na po ang autumn, mga kapatid. So, yan, meron pong summer, may autumn, medyo malamig na po yan. Hanggang winter na, mga kapatid, malamig na po. And then, yung tawag dito, spring, and then summer na ulit. Kung titingnan natin, mga kapatid, ano po ang pinaka gustong-gusto ninyo sa mga seasons na yan? Marami pong nagsasabi, mas gusto nila yung autumn or fall, kasi colorful, at hindi po masyadong malamig, sakto lang. Ayan, mga kapatid. Pero mga kapatid, tingnan po natin sa atin pong mga challenges, meron din pong mga seasons. Hindi po lahat ng panahon tayo po ay maghihirap. Hindi po lahat ng panahon ay nasa baba tayo. Hindi po lahat ng panahon tayo po ay mukhang kawawa. Mga kapatid, meron pong panahon ng kaligayahan. Hindi lang dito sa lupa, higit lahat sa pagdating ng ating Panginoon. So sabi nga po ng Psalm 30 verse 5, weeping may endure for the night or may stay for the night, but joy comes in the morning. Amen? Mga kapatid, ano man po ang mga challenges sa iyong buhay, basta tayo po ay patuloy lamang na manatili sa ating Panginoon. Patuloy tayong magliliwanag o manindigan at magliliwanag hanggang sa kanyang pagdating. Joy comes in the morning. Kaya nga po, don't focus on what God didn't do in answer to your prayer, but think of what He did when you do not pray. Kahit na may panahon na tayo napapagod na, ang Diyos pa rin ay patuloy na nananagala sa ating buhay, mga kapatid.